Arroz Valenciana, pagkain ito, lalong-lalo na sa mga kabisayaan. Ay nako, ito'y sikat na pagkain. Ang pangunahing sangkap niyan, syempre, ay malagkit. O, ayan, nakita nyo naman. Tapos niyan ay kailangan din natin syempre yung mga panggisa natin. So meron tayong bawang sibuyas, may green peas din, atay, manok, ganun. At syempre kailangan natin ang turmeric. Ayan, powder ang ginamit ko. Siyempre, itong chicken na pinakuluan na natin. So, ganyan ang ating ihanda dyan na preparasyon. Siyempre, igigisa-gisa lang natin yan. Ang ating mga sangkap, bawang sibuyas, at siyempre, ilalagay na rin natin yung ating manok. Yung manok dyan, ang ginawa ko dyan ay pinakuluan ko na. Para madali na siya. Tapos yung atay ay ilalas nyo na kasi madali na maluto yung atay. O yan, kaya ibinuhos ko na yan. Ibinuhos ko na yung manok. Pati yung kanyang sabaw. Kasi kakailangan natin dyan ng sabaw para sa ating malagkit. At syempre ilagay na natin yung malagkit. O ayan, halo natin. Ay nga pala mga biya, akin yung binabad yung malagkit. Ay binabad ko na yan sa gata. Hugasan mo muna, tapos medyo patutuyuin mo, tapos ibababad mo na yung gata. Ayan, kaya nakita nyo yan, ay medyo basa na. Pero hindi pa rin maluluto yan, kailangan pa natin ng tubig. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ay isinama ko yung tubig na pinaglagaan ko ng chicken, ng ating manok. Kasi kailangan pa natin ng maraming tubig dyan. At magdadagdag pa tayo ng konti na tubig para maluto yung malagkit. Alam niyo yung malagkit kasi kahit na ayan, tinakpan muna natin siya. At huwag kalimutang halu-haluin ang sekreto niyan kasi para hindi magtutong. So maya-maya halo-halo ka dyan. So ayan, kung napansin nyo na hindi pa luto yung malagkit, eh kailangan tagdagan pa natin siya ng tubig. So, ayan, atin pang nilagyan dyan yung green peas at saka yung bell pepper. Inilagay ko na para lumambot na rin. Kasi mas masarap yung lata na ano niyan na mga lahok. Alam niyo yung malagkit na iyan, ay yung iba, paggawa niyan ay sinasaing nila. Pero ako hindi. Ay binabad ko lang siya. So, pagka binabad mo kasi siya, madali na siyang maluto. Huwag kalimutan yung paghalo-halo, ang sekreto niyan. Tapos yan, dinagdag ko na rin yung turmeric. Kasi dapat yan, pagka binabad mo siya dun sa gata, isama mo na rin yung luyang dilaw. Kaso hindi yan ginamit kong luyang dilaw. Ang ginawa ko ay turmeric powder. Yung powder na siya na na luyang dilaw para madali na siyang haluin. O kaya madali na siyang convenience siya. Kasi kung minsan mahirapan ka pa maghanap ng luyang dilaw no? So ayan, pagkalagay mo ng halong ng luyang dilaw o kaya ay powder nga ang ginamit ko, 'di ba? So ayan ang ginawa ko diyan. Halo-halo 'yan, 'di ba? Nagkulay dilaw siya. Kasi nakaka-enhance ng lasa yung yung turmeric powder na 'yan o luyang dilaw. O ayan. Ayan, nilagay ko na rin yung kanina. Hindi ko pala naipakita sa inyo. Inilagay ko na rin yung yung ang tagal ko naman masabi ko yun. Atay! Atay ng baboy. O, yan. Dapat nga yan mga may pasas pa. Dapat may pasas pa yan. Mas masarap. At saka mas masarap yun yung maraming maraming yung lahok. Para complete meal na yan Kumbaga may kanin ka na, tsaka may ulam ka na. Ang secret dyan, ang pinakasekreto dyan yung paghalo-halo para hindi siya matutong. Dapat ang gamitin nyo kasing mga kawali ang kawali na gamitin nyo dyan sa pagluluto ay non-stick para hindi siya magtutong. Kasi pag nagtutong siya, maglalasang siya maanta. Kaya iwasan nyo siyang na magtutong kasi yung lasang anta, hindi siya masarap. Yan, kung napansin nyo, nilipat ko yan sa non-stick na kawali. Kasi kanina, kailangan natin ng sabaw. So, kailangan natin yung malaking kawali. Kaya ang ginamit ko dyan ay yung kawali kanina. Ngayon, medyo wala na siyang sabaw. Natutuyo-tuyo na siya. At ready to serve. Kaya nilipat ko na siya sa non-stick. Ayan. Ayos na yan. Luto na yan mga bi. Sarap na yan.